Hello everyone, this is a sample of shear and moment diagram. We have here 63 kilonewton, distributed load with 23 kilonewton meter and a moment of 90 kilonewton meter. First, ang gagawin natin, kunin muna natin yung mga reaction dito sa roller. Assume natin to na pataas. Roller, letter to. Ito kasi ay letter A, letter B, letter C. Tapos may hinge tayo pala dito na D, E, yan. Kasi ito papangalanan ko na lang siya na F. Siya si F. Okay. And then, ito si reaction C. Tapos, dito sa fix, meron tayo syempreng tatlong reaction. Which is, assume tayo na pataas ulit si reaction F. Tapos, syempre, ito, si Fx, 0 na yan. Wala naman na ibang x axis dito sa ating diagram or sa beam natin. And meron tayong yan, moment sa F. So, tanggalin na lang natin si f of x para hindi nakakalito. Ito na tayo sa moment ng F. Hanapin natin muna si RC. So, ang pwede mong gawin dito, hatiin mo muna siya. So, may hinge ka, right? And, hatiin mo siya from A to hinge. So, A to D. Kunin muna natin. Yan. Tayo. Drawing tayo dito. Yan. 63 kilonewton. Tapos, meron tayo ditong distributed load. Yan. Yan siya. Ito pala ay 2 meters. 2 meters from A to B, 2 meters from B to C, 3 meters. 2 meters, 3 meters, and 7 meters from C to D, 2 meters from D to E, E to F, 2 meters. Yan. Lagyan natin dito. See? 2 meters. Tapos meron tayo dito roller. Dito ay 3 meters, 7 meters. Yan. Meron tayong 23 kilonewton. Ito si hinge. Yan. Letter D. Di na rin natin kukunin yung dx dito kasi wala naman na tayong iba pang x-axis na makukuhanan. So, 0 na si dx. So, kay dy tayo. Gawin natin siyang upward. Assume lang to ha, na upward si dy. Kailangan mo kasi mag-assume para malaman mo yung direction ng force mo. Pero ito tama ka naman niya pagka na-solve mo na yung buong, pag f of y ka na or nag-moment ka na, makukuha mo naman siya. Pag nag-negative siya, sa kunyari, nag-moment ka, moment ka sa A, tas nag-negative si D, si dy,
ang assume mo ay upward. So, kung nag-negative sa mismong answer, downward pala talaga siya. Si dy. Sana gets. Next. Tayo, ang una natin gagawin, kunin natin yung sa resultant ng mga distributed load. Kunin natin. 23 times mali, diba? 23 ano lang siya, area. 23 times 7 161 ay, nangyari 161 tapos ito sa triangle, hinati ko lang 1/2 base times height 3 times 23. Sagot ay 34.5. Tignan na lang natin. Sagot na lang ilalagay ko. Okay. Sana yan siya. Isin natin. Ito sino siya? Si 34.5. Ito si 161. Yan na yung ating resultant. Si resultant 1 and resultant 2. So, next, kukunin natin, mag-assume din tayo ng reaction sa roller. So, meron ako assume dito na pataas siya. Pataas sino siya? Si RC. Ayan. Una, try natin summation of moment sa D. Mag-summation of moment tayo sa D. Summation of moment sa D equals 0. Clockwise positive. Negative 161 times 3.5 kasi kalahati ng rectangle from dito hanggang dito, pero ang kinuha ko lang is kalahati hanggang doon. Ayan. Plus RC kasi clockwise, RC times 7 minus 34.5 times 1/3 ng 3 plus 7. So, 1/3 ng 3 plus 7. And then, minus 63. 63 natin. Ano ba? Times 12. Hanggang D. Yun lang siya. Force times distance equals 0. Makukuha na natin si RC. Ang RC natin ay 227.928. 928. Buuin na natin. 5714. Ayan. Ang next ay pwede na natin makuha si dy. Kung magagamit ba natin yan siya. Magagamit ba natin si dy? Hindi naman, no? Okay. Next is, yun na, nakuha naman na natin si RC. Next, kunin natin si RF. RF natin is, i-consider na natin yung whole figure. Yung whole figure. Ito na.
meron tayong RC. Consider natin si whole figure. Paano ba i-copy to? Hanapin natin yung copy. Mali. Ano patanggalin ba? Pwede umalis ka saglit. Wait lang. Bawal ba to? Copy. Paste natin dito. Yan. Yan. Okay. So, meron na tayong RC, which is 227. Gawin natin siyang 227. 227. Nakakalito, no? Huwag na palang ganyan. Basta meron tayong 227. RC 227.9285 kN. Nagaganyan. Okay. Kunin natin si RF. Pwede natin makuha si RF gamit yung summation of moment along Y. Mali. Gamit yung summation of forces along Y. Magsa-summation of forces along Y tayo. Fy equals 0. Upward positive. Negative 63 minus 34.5 yung andito natin. 34.5 161. Tapos ito, nakuha na natin siya na 23 lang din to. Yung reaction dito, 23. Try nyo 1/3. 1/2 base times height. 23 lang din siya. So, ito, RC natin plus 227.9285 minus 161 minus 23 plus RF. Makuha natin si RF. RF natin is 53.571428. Basta yan. Meron tayong RF, and then pwede na natin makuha si moment sa F. Moment natin sa F, mag-summation of moment tayo sa F equals 0. Clockwise positive. So, positive si MF. MF muna tayo. Tapos, plus 90 minus 23 times 2/3 ng 3. Ito, 23. Ito. Yan. 2/3 yan ng 2 pala. 2 pala. Yan siya. Ng 2. Plus 2. Etong 2. Itong 2 na to. Tapos, minus 161. 161, 3.5 plus 4 minus 34.5, 1/3 ng 3 plus 11. 1/3 ng 3 plus 11. Yan. Tapos,
kunin lang natin lahat ng forces. Okay? Tayo ay nasa 227 na. Itong si RC. Ito 7.9285 times 11. Minus, tugtong lang natin dito, minus 63 times 16 equals 0. Kuha natin si MF. Ang MF natin is 108.9523. Ayan. So, meron na tayong MF check, meron na tayong RF check, RC check. Pwede na tayong mag shear and moment. Hingin natin dito sa gilid. Si MF. Ay. Si MF. Sana. Move natin. Ay, hindi. Mali. Yan. Tsaka, sino siya? Si RF. Move natin. Ay, copy na lang. Para may copy tayo dyan. Please. Move ka dito. Yan. Okay. Pagkakuha natin ng lahat ng reaction, tsaka tayo mag shear and moment diagram. Ako ay mahilig mag area method. Mas madali siya for me. So, ayun ang ituturo ko. Mag-area method. Here. Naguguhit ako kasi yung ano nila, kung saan may mga forces. Doon ako naguguhit. Kung saan pwedeng magbago yung shear. Dito. And, dito last. So, may force din dyan. Okay. Guhit tayo dito. Para sa ating 63, sabi dito, bababa daw siya ng 63. Bababa siya ng 63 dito. Sabihin natin, kunyari dyan. Bigyan natin negative 63 kasi nasa baba siya. Tapos, usog lang tayo since walang moment or walang force hanggang dito. Wala daw force hanggang dyan. Yan. Tapos, nagkaroon tayo ng triangle or force triangle dito. Sa pagkuha, kasi pag nagkaroon siya ng, ito kasi first degree si triangle. And then, syempre next niya is second degree. Makukuha natin siya sa palatandaan na yan. Circle. Ito, positive. Positive decreasing. Positive increasing. Ito is negative increasing. Positive. Mali. Negative siya. Decreasing. Okay. Kung siya ay pa ganon, dito siya. Uy. Pag ganito siya. Palungkot. Pero, syempre, kunin muna natin sa, saan siya bumaba. Bumaba siya ng 34.5
bumaba ulit to ng 161, bumaba siya ng 23. Yan. Ayan. So, bumaba pa siya ng 34.5. Negative 63 minus 34.5. Ay, ayan. Gaganyan yan siya. Teka lang. Ayaw. Yan. Gaganyan yan. So, 63, negative 63 minus 34.5 is 97.5. Lagyan natin dito. So, para silang pababa. 97.5. Ngayon, dito tayo sa pa-rectangle na distributed load. So, meron pa tayong 161. Ito ay magiging 1 degree lang na force. Ay, hindi. Tataas pa siya ng RC. Meron tayong RC ng 227.928. Angat siya. So, 227.928 minus 97.5. Angat siya dito. Kunyari dito. Magiging 130.428. 428. Yan, makit siya dyan. Makit siya dyan, kunyari. Ngayon, bababa ulit siya daw ng 161. Pero dahil nga sa meron siyang distributed load is pa 1 degree siya. Pababa siya. Pababa siya. Di pababa. 130 minus 161 is bababa siya hanggang dito. Teka lang. Ayusin natin. Yan. Ito ay magiging 130 minus 161 is pupunta hanggang dito 30 571. Yan. Tapos okay, wait lang. Hanggang dito pa pala, hanggang dito lang pala siya. Teka lang po. Meron pa pala tayo dito. Naguhit kasi may force pa po dito. Yarnch. So, dito siya. Yan. So, from dito, bababa pa siyang ganyan. Yan. Ito ay magiging 30,571. Okay. After is meron pa tayo ditong force na pababa which is 23. Magiging second degree siya pag positive downward pag ganun pag ito ay, hindi ano pala siya negative decreasing wait lang. So pababa siya 30 negative 30 pala to negative 30 minus 23 magiging negative 53. Sabihin natin dito
negative 53.5714. Wala nang load dito. Sa part na to, wala nang load. Kaya pwede na tayong dumiretso. Pa ganyan. Yan. Ang RF natin ay 53.5714. Kaya, pwede na siyang maging 0. 0. Yay! Saya. Okay. Ito yung area 1 natin. Area 1. Ito si area 2. Area 3. Ang area natin, area 4. Area 5, area 6. Meron tayong 6 areas. For moment diagram natin. Tuloy na lang natin siya dito, pababa. Wah, pantay. O siya, bahala ka na. Basta ganyan. Ngayon, ang titignan na lang natin is focus tayo dito. Pag nag-moment diagram tayo, focus na lang tayo dito sa ating area, mga area sa ating shear diagram. Ayan. So, kunin natin bawat may area. To, hati sila dito. So, ang mangyayari, mababa ang ganyan. Hatian din natin siya here. Tapos dito. Sabi, pantay na pantay. Hindi ko mawari. Ayan. Sana narinig ako. Okay. Kunin lang naman muna natin yung area na itong focus muna tayo dito. Area niyan. So, ang pinakamataas niya is 63 times 2. Ano lang siya? Base times height. Base times height. Ayan. Ang base times height natin is magiging 126. Since nasa baba siya ng 0, magiging pababa din siya. Magiging, kunyari dyan, magiging 126. Yan. Tapos, magiging 3rd degree siya pagdating sa moment. Itong 2nd degree natin. Ang ginawa ko dito is, hinati ko muna. Hinati ko kasi siya para makuha ko yung whole area. Kinuha ko muna to, base times height. Ito kasi is 3 meters. So, una ko is 63 times 3 plus area ng area neto, which is 1/3 times, pag pinag-minus 63 minus 97.5 is 34.5. 0.5 times 3 is, sagot dyan, ang magiging sagot dyan is 30, hindi, basta area nyan plus area neto. Ayan, which is 126. Ang magiging sagot dyan is 349.5. Mas maging curve siya. Ayun. Yan. 349.5. Okay. Tapos, mag-curve siya dahil sa area dito. Para makuha natin tong distance na to, gawin natin tong x,
distance na to, tsaka ito ay, di ba kung x to, ito ay 7 meters. Ito ay magiging 7 minus x. Di ba? Yan ay magiging 7 minus x. Para makuha natin tong distance na to, magano lang tayo? Ratio and proportion. Mag-ratio and proportion, yung base muna, x base times itong 130, 130.428. Ratio and proportion sa 7 minus 6 minus x pala over 30. Hindi natin i-consider muna yung negative pag naghahanap ng area. Okay. So, x natin is 6.17247. Yan, meters. Yan ang ating x. Ito daw siya. So, pwede natin makuha si area na tong area 3. Ito ay tapos na. Yan. Area 3 tayo. Ito ay positive downward. Positive decreasing. Ito. Pag ganun siya. Palungkot. Ganyan natin. 1/2. Magiging ano kasi siya. 1/2 base 6.172 times height no 130.428. Tapos magiging minus 349.5. Ang sagot dyan is 53.012. Gaganon yan siya. Magiging 53.012. Yan. Tapos ito naman is ang mangyayari lang. Burahin ko to Ang mangyayari lang is area lang din ng 4. 1/2 base. Ang base natin is 7 minus 6.172 minus 53.012. Ang sagot dyan is magiging 40.3578. Gaganto siya hanggang dito lang. Wait. Okay. Nandito lang. Dito. Yan. Higing ganyan. So, 40.357. Yan. And then, bababa pa siya. Kung dito ay second degree siya, magiging third degree dito. Pagbaba, kukuha mo ng area kasi niyan, ano siya, ito, hinati muna. Kunyari, ayan. Ito kasi hinati ko muna. Sa area 5. Tapos, dito si negative 53. 5714 30. Ito si 30. 571. Ang overall na sagot dyan is
magiging 90. 91.80. So, bababa siya dito. Bababa siya hanggang pa-curve. Yan dyan. Pa-curve nga. Pa-curve nga. Yan. Curve. Ng 91.80. Tapos, meron tayo ditong moment. Minus natin yan. Magiging 1 minus 90, magiging 1.80. Hanggang dito. Magiging 1.80. Tapos, bababa pa daw siya. Dito, sa area na to. Kung ano na tinitignan ko. Yan. Bumaba siya ng moment. Tapos may area ka na base times height. Base mo is 50, base mo is 2. Height mo is 53. Magiging 108. Magiging 107. I-plus mo tong 1.8. Magiging 108. So, 1 degree siya. Magiging 108.95 to 3809. Tapos, diba? Meron pa tayo ditong RF. Ano ba si RF natin? Bakit siya 53? Si MF. Yan si MF natin. Sakto lang. Magzi-zero na siya dito. 0 na. Ganyan mag-Shen moment. So, first is hanapin muna yung mga resultant, yung mga reaction, and then magpo-proceed ka sa pagkuha ng moment. Next is, mag-moment ka na. Pag na-zero mo na si shear, tsaka ka mag-moment. Okay, yun lang po. Thank you. I hope natuto kayo. Or kung hindi, thank you pa din. Natuto din ako. Bye!